Tiwala ang ilang political analyst sa bansa na malaki ang naging kontribusyon ng Administrasyong Aquino sa pagpapalago ng ekonomiya ng bansa. Bunga na rin ito ng mabuting pamamahala at pagsupil sa korupsyon sa bansa. Ilan lamang ito sa mga bagay na inaasahang babanggitin ng Pangulo sa kanyang huling sona sa Lunes. Narito ang ulat ni Sa kauli-ulihang pagkakataon, muling haharap si Pangulong Benigno Aquino III sa sambayan ng Pilipino para ibigay ang kanyang ulat sa bayan. Inaasahan na kasama sa mga sasambitin ng Pangulo sa kanyang sona ang mga proyektong inilunsad sa panahon ng kanyang panunungkulan at kung gaano na kalaki ang naabot at narating ng ating bansa. Sa programang PTV Special Forum, inihayag ni UP Dean Edna Co na malaki ang naging ambag ng Administrasyong Aquino sa pagganda ng ekonomiya ng bansa. Pinakatampok na naging accomplishment, kung may matatawag tayo na pinakatampok na accomplishment ng ay yung tinatawag na simbolo ng kanyang leadership sa aspeto ng good governance. Yung pamumuno na tumutuhog or tinatampok yung reduction ng corruption. Hindi natin pwedeng sabihin yung nawala totally ang corruption. Subalit sa kanyang panahon, ito ang isang tampok na maaaring simbolo ng kanyang accomplishment. Bukod sa good governance, transparency, pagsupil sa korupsyon at marami pang iba, sinasabi ring ito ang pagkakataon para imarka sa kasaysayan ang naging pamamahala ni Pangulong Aquino. May mga ibabandera siya siguro tungkol sa turismo natin. Kasi dyan ang malaking gain niya. No? Siguro mamaya we can expound on that. Pangalawa, dun sa education sector. Okay. Bagamat sinasabi nila na may mga repercussions yung K+12 reform. Kung titignan mo, ito yung talagang ipinush talaga eh. Ano to eh, itong administrasyon na ito, mahilig siya sa gusto niyang iwan na malaking legacy. Isang malaking legacy to, itong K+12 na ito. Maaring may repercussion siya dun sa ibang mga mawawalan ng trabaho sa kolehiyo sapagkat mababawasan yung ilang mga kurso. Subalit yung increase, no, dun sa, kumbaga, yung ipinilit talaga na ipatupad ito, including the mother tongue multilingual education, mahalagang reforma ito sa ating edukasyon. Samantala, bukod sa mga pagbabago sa pamamahala, pinagtuunan rin ng pansin ng gobyerno ang pagpapabuti sa kapakanan ng mga kabataan. Malaki ang inilaang panahon ng administrasyon sa iba't ibang aspekto ng edukasyon. Bakit hindi muna inuna itong mga basic classrooms bago puntahan yung K+12? Una, forever problem yan. Pero gusto ko lang basahin yung ilang statistics, pasadaan ko lang, no? Kasi may website po yung DepEd sa mga gusto nito. Ang basic enrollment noong 2008 ay 21 million lamang. Ngayong 2014 o noong 2014, 32 million na yung nag-enroll sa DepEd lang ito sa elementary at high school. Gayon din, sa classrooms na na-construct natin, 66,813 classrooms na. Tiwala rin ang kabataang tulad nila Veronica at Razel na pinagsisikapan ng Pangulo na mapagandang muli ang sitwasyon ng bansa sa pangkalahatan dahil sa pagtahak sa tuwid na daan. Ang dami na talagang achievements ng Pinoy administration and we could really credit Pinoy for that. But the thing is, if he really is serious about the passage of the FOI bill is of utmost importance. As a youth, I think we should be part of, participate talaga in terms of our governance. Kasi yun nga, sinabi ni V na we're going to be the next generation. Pero aside from that, sinabi ng isang senador natin, no, na sa Asia, isa po tayo sa mga youth population. So it's really on us kung ano yung magiging kinabukasan ng bansa by shaping it on a very own. Coming from the youth sector, we should be participative. Malaki ang papel na ginagampanan ng sambayanan upang magkaroon ng maunlad at maayos na Pilipinas. Ngunit ang lahat ng ito ay hindi lamang dito nagtatapos. Makakamit natin ang tuloy-tuloy na minimithing kaunlaran kung sa atin mismo magsisimula ang paraan upang umasenso. Makinig at sumali sa talakayan tuwing Miyerkules ng gabi sa PTV Special Forum. Para sa Telebisyon ng Bayan, Kirby Cristobal.